Yon ay itinakda ng Diyos. Ang iglesia ay tumawid dagat at nakarating sa kanluran. Natatag ang iglesia sa Hawaii noong Hulyo 27, 1968. Yon ay itinakda ng Diyos. Pagkatapos ang iglesia ay nakasapit sa Roma noong Hulyo 27 rin, subalit taong 1994. Pagkatapos, Marso 31, 1996, ay nabalik ng Iglesia ni Cristo sa bansang Israel, sa dako ng Jerusalem. Ito ang pagtatatag sa Iglesia. Ika-10 ng Mayo, taong 1997, yun man ay itinakda rin ng Panginoon Diyos. Sa makatwin, yung itinakda ng Diyos na dapat gampanan ng Iglesia, na gawaing pagliligtas, ituloy ang gawaing pagliligtas na sinasabi sa Corintians 26. Hanggang sa pinakamalayong dako. Hanggang sa pinakamalayong dako. Hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kaabot tayo. Malapit na rin. Anong ibig sabihin niya? Yung itinakda ng Diyos na ating gawin ay natutupad sa Iglesia. Mula po ng 1914 hanggang sa pagtawid dagat, 1978, hanggang sa pagbabalik para ilabas ang mga tumalikod, natatag sa Roma, 1994, at pagbabalik sa Jerusalem, 1996, at pagtatatag sa Gresya, 1997, lahat gumalaw ang Iglesia sa pagkilos at sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit pa kayo mag-aalinlaan sa katotohanan ng inyong pagka-Iglesia ng Cristo? Kung gano'n, nakikita na natin kumakalat na ang pagdating ng Iglesia bilang pagpapatotoo sa Ebanghelyo ng Kaligtasan sa iba't ibang panig ng daigdig. Pag itinanong niyo sa akin, kapatid, ano pa po kasunod? Saan naman mo kayo magtatatag? Ewan ko. Pero ang sabi nito, ipangangaral ang Ebanghelyo ng Kaharian sa buong sanlibutan bilang patotoo sa lahat ng bansa. Kung magkagayon ang kasunod, darating na ang wakas. Handa ba kayo? Kaya namin sinikap na makita kayo para matupad na ang isa pang itinakda ng Diyos. Pag nakita ng Diyos, ayos na. Hindi naman sinasabi ng Diyos na maaakin natin ang lahat ng bansa. Ang sabi nito, ipangangaral ang Ebanghelyo ng Kaharian bilang patotoo. Kaya kayo, at ang iba pang mga kapatid kung saan nakarating sa lahat ng panig ng mundo, hinihimok namin. Ipangaral ninyo. Imisyon ninyo ang Iglesia. Kaya tanggapin nila kaya hindi. Sabihin ninyo kung anong tunay na kaligtasan. Sabihin ninyo kung alin talaga ang kaparaanan sa kaligtasan. Ang tunay na Iglesia ng Cristo. Tanggapin nila at hindi na kapag patotoo kayo, darating na si Cristo. Yan po ang dahilan ng aming pag-aayos sa Iglesia. Pati buhay, lalo na pamumuhay. At ang unang-unang hinihilingan ko ng katapatan itong ating mga kasamang mga ministro na wala sa aming kahit isa bang magtataksil o magkikipagtabsira o magpapabaya kasama ang mga itungkulin, mga aawit. Hindi kayo lugi. Mapagod kayo, mapuyat kayo, mga kapatid, na sumasama sa akin kahit saan. At yung iba pang galing pa sa Amerika, kayo, na palagay ninyo para kayong napatapon, hindi. Pagdating ni Kristo, kasama kayo. Mula sa lahat ng damong naabot ng Iglesia, si Kristo'y darating. Darating niya ang Iglesia, nakakalat na sa iba't ibang panig ng daigdig. Sabi ng Biblia, lahat ng mga pumahalak ngayon,
titipunin niya para isama sa kaligtasan. Huwag lang kayo maalis sa iglesia. Parisan ninyo ang unang iglesia, matatag sa pananampalataya. Ang unang iglesia sa Thessalonica noong panahon ng mga apostol, matiisin sa kabila ng mga pag-uusig. Hindi sila nanghina. Malapit na ang araw ng pagliligtas, pag-iiwan ka pa ba? Kung sasabihin niyo sa akin, kapatid, bago po, umisan ho sabi-sabi ng aking problema. Marami ang pagsubok na dumarating sa buhay ko. Mahina na po ang katawan ko. May problema ho ako sa aking pamilya, sa aking mga anak, sa asawa. Hindi ho sila iglesia. Ang pagpapali inilalaan sa mga sumasamba. Kaya masama hindi ko sumasamba. Paano kapag pagpalain ng Diyos? Kaya kanina, alam na alam kong ang Diyos ay narito sapagkat gusto na niyang pagpala sa masasabi, sa lalapit, sa dudulo. Kaparis ng sabi nito, Diyos ko, pakinggan mo ako. Saan man ako naroon, kahit ako'y nasa malayo, kahit narito na ako sa wakas ng lupa, hihingi ako sa iyo ng tulong. Pagka ako nang hihina, akayin mo ako, ilagay mo ako sa isang dakong matatag. Ilagay mo ako sa dako ng bato ng kaligtasan. Kaya hinihiling ko sa Diyos. Alam kong nakikinig siya. At kay Jesus, alam kong narito siya. Basbasan sana ng Diyos kayong lahat. Kung sakali hindi tayo makita dahil sa hindi na kayo makabalik sa atin. Kung sakali hindi na ninyo makita ang ilan ninyong mahal sa buhay. Pero isa lang ho ang nasisiguro. Dahil lukunin ni Kristo kahit saan man naroon ang kanyang mga hinirang, tiyak na kasama kayo, tiyak na kasama ang lahat ng nasa iba't ibang panig ng daigdig. At doon, magkakasama-sama sa piling ng Diyos sa bayang panan para huwag nang magkahiwalay magpakailanman. Kaya bago kayo uwi, sabihin na ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong karaniwan ngayon narito siya. Apuhapin ninyo siya. Magpataawa kayo sa Kanya. Hindi ko alam ang mga suliranin ninyo, pero ang alam ko, ano man yan. Kaya po ng Diyos na lunasan. Kailangan lang sa atin itiwala, pag-asa, pananampalataya. Ama, huwag mong pababayaan ang mga anak ko ito. Pagka sinimalinis ng landas, tapigin mo agad. Hilahin mo, ibalik mo sa iyo. Pag sila'y manghihilat mo, bulangin ng lakas. Bigyan mo sila ng pag-asa. Itulang mo sila para sila makapagpatuloy. Tapusin nila ang kanilang takbuhin. Ang may tungkulin, huwag nilang pipitawan ang kanilang karapatan. Ito ang kanilang pamana na ibinigay ng Diyos para kanilang iharap sa araw ng pagbubuo. Please rise for the singing of Ahoy Iglesia ni Cristo. Naanyayaan ko ang lahat para sa awit ng ating kahalalan.